Sa kasaysayan ng ating mga ninuno, may mga pagkakataon din na because of greediness, nawawasak. Ang greediness o kasakiman ay hindi lang natin inahalintulad sa kasakiman ng pera o kayamanan. There is also another form of greediness, and that is the greed of power. Greediness of power, kapangyarihan, greediness of possession o estado ng buhay, greediness of fame, at iba pang bagay na may kahalintulad o may kinalaman sa greed. Korah already holds an honored position among the Levites. Levita po ito si Korah. At mayroon na po siyang katungkulan, pinuno ng mga Levita. But he gathered followers and challenges Moses and Aaron's leadership. Position po ang dahilan because of his greed of power and position, and was punished by Abiyahu of his unchecked and verified ambition to lead. We all know what happens. They are being consumed. Bumukas ang lupa. 250 followers of Korah died with him. Isang maling desisyon, isang maling kaugalian. Kung hindi sana, the act of rebellion is not just act of rebellion alone against Moses and of Aaron, but it's because of greed and power, greed of position, greed of leadership. That is who is Korah. Dapat maintindihan natin kung hanggang saan lang ba tayo. We must understand the boundary and the limits sa buhay natin patungkol sa pagkakaroon ng kasaganaan, boundary pagkatungkol sa karangyaan, boundary tungkol sa power o kapangyarihan, boundary sa pagkakaroon ng posisyon. Kung ito ba ay para sa atin, maaari namang mangyari ito. Pero hindi kailangan mag-asal tayo katulad ni Korah. At ang spirit of greediness ay hindi po galing kay Abiyahu. Ito po'y galing kay Satanas na naglalayo na sirain. Kung sila man na hindi mapiniling lahi ni Abiyahu, pero tayo, greed sila. Pero tayo, wala dapat sa atin. Hindi natin sinasabi ito because there is greediness in our hearts. But this is a thing to appreciate, a lesson to appreciate para matututo sa buhay. Kasi baka mayroon na tayong mga sintomas sa sarili natin.